So, okay, ulit. Ayun nga sabi ko, pag halimbawa wala akong makitang ako ginagawa ko siya by faith na lang. Kung mali ako, di sorry Lord, sorry sa inyong lahat. 'Di ba? Pero the best na pag-aaral ko, ito 'yun. Importante yung importante ang spiritual warfare. 'Di ba? So ngayon, gagawin ko siya by faith, 'di ba? Tsaka pag binabasa ko kasi yung Gospels, ang ko kasi si Jesus, Savior, 'di ba? Savior siya. Importante 'yon. Lord and Savior. Ang ko, Emperor and Healer. Okay? Hindi ko na papaliwanag kasi napaliwanag ko na before 'yan. Pero sige, doon tayo sa Lord and Savior. Okay naman 'yun eh. Lord and Savior siya, 'di ba? Pero din, church planter. Kasi yung eschatological Israel by the way is the kahal sa Hebrew eh. The kahal of Yahweh. Sa Septuagint yung kahal translate na ecclesia. So sa Septuagint ang Israel ang ecclesia ni Yahweh. Si Jesus Yahweh dumating. So nangaral siya ngayon sa Israel, which is the kahal, the ecclesia of him, because Jesus is Yahweh. So ngayon, rineject naman siya ng ng mga Israelites, 'di ba? Ng first century. At pinako pa nga siya sa krus. 'Di ba? In-execute siya. They got rid of him. Kasi nga yung parable, yung mga leader nila, gusto nila na kanila na yung vineyard. The vineyard will be taken from you and given to another people who will produce its fruit. Yun ang sabi ni Lord. Sabi ng may-ari. Sabi ni Yahweh. Sabi ni Jesus. Si Jesus is Yahweh and Jesus is also the Son. Pero sa parable na yon, the owner is the Father. God the Father, di ba? And then the Son is the heir. Okay? Hindi na muna tayo mag-theology proper tsaka Christology. Basta ganon. Kasi yung oras kailangan ko na rin magpahinga. Ngayon, si Jesus yung naman talaga yung true Israel, di ba? The eschatological Israel. Na yung ancient Israel, Old Covenant Israel, dapat maging in Christ sila. Dapat sana ang Israel, ancient Israel, dapat nagrepent at nag-unite with Jesus by faith. Hindi, i-reject nila si Jesus, pinapatay pa nila si Jesus. Kasi nga, gusto nila, kanila na yung inheritance, di ba? Mga leader nila. Ngayon, si Jesus, yung mga nanampalataya, they were united to Jesus by faith. Remnant. Yan na naman yung remnant theology. May remnant pa rin na nanampalataya. So, sila ngayon yung na-unite with Jesus by faith. Sila yung naging member sila ng New Israel, di ba? Remember, Jesus is the New Israel. So, in Christ, the church is the New Israel. So, because Jesus is the head of the church, and we are the body, di ba? So, we are New Israel. Ayun nga, ganun nga. We are the New Israel, di ba? So, ngayon, all over the world, or over all nations, kailangan ma-preach ang gospel. Kasi through the means of grace yung gospel, para yung mga pinili ng Diyos na iligtas niya, before creation, pinili na sila Pinili na tayo before creation So meron pang mga pinili ang Diyos before creation na iligtas niya, na hindi pa naliligtas ngayon, pero maririnig nila ang gospel. At by the Holy Spirit,
yung gospel magiging seed of salvation at maliligtas sila. Maboborn again sila by the Holy Spirit and the Word. So, ngayon, yun ang trabaho natin, di ba? Una, binubulag ni Satanas ang mind ng mga non-believers. Blinding the minds of non-believers. Yan ang trabaho ni Satanas. So ngayon, kailangan natin mag-spiritual warfare. We pray na pwede tayo mag-preach. Kailangan talaga mag-preach, di ba? Pero hindi rin natin dapat kaligtaan yung hindi rin natin dapat kaligtaan yung hindi lang yung para matanggal yung blind, para tumigil na yung si Satanas sa mga demonyo sa pambubulag sa mga non-believer. That's why we do spiritual warfare, but not just that, di ba? Not just through prayer, but also na spiritual warfare, but also yung witnessing, with verbal witnessing. Pero yun nga, meron ding physical action. Meron ding non-verbal kasama yon, kasi hindi pwedeng nagpipreach halimbawa dito, di pagdating ko dito, di ba, akala ko dati ba papunta na kami ng Middle East parang dito kami, so ano yun, ano ba, basta hindi, sabihin ko na sa inyo, ang pangit ng ang pangit ng mga pera talaga yung sa capital letter P ng mga puti. Yung mission para sa kanila, pera talaga Gagamitan talaga nila ng pera Saka hindi ganun Maganda yung kay Jesus. Yun nga, balik na naman tayo kay Jesus. Nakikita na Jesus, nagpapalaya siya ng demonyo Diba? Very prominent. The Gospels and Acts. Very talaga yung very key. Key yung key yung casting out demons. Yun nga. The doctrine of cessationism, hindi na pinapractice yung ganun. Hindi. By faith, ginagawa ko yun. Pag nag-pray ako ng isang tao, maski na Christian siya, hindi ko sinasabing possess siya ng demon, ng demonyo, di ba? Kasi Christian siya lalo na, hindi ko maalam kung born again, pero kung may lalo na kung prutas siya, di ba? Hindi mo kasi alam kung born again o hindi, pero kung may prutas, yun, indication, di ba? Proof, evidence na born again siya. Pero pwedeng, yung tawag natin, oppressed by demons or harassed by demons or sa kasi, maganda, demonized yung isang tao. So, may activity of demons na nag-o-oppress or nagko-control or whatever that drives the person or nag-i-irritate or what, di ba? Kailangan palayasin yun. Mga demonyo na yun, di ba? Tapos, yun nga, yung empire context ng whole Bible, yung beast from Genesis to Revelation. So pagdating kay Jesus, may mga beast, di ba? So si Caesar yung beast na malaking beast. Pero meron din si Herod, beast din siya, di ba? Maraming beast, pero meron pang final beast, yung final 666, pero maraming beast. So yun? Pinag-pray ba ni Jesus yung na ma-dismantle ang Roman Empire? Hindi natin alam, pero merong may nasa Romans yun the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Ano yun, di ba? Parang kasi nga persecution Talagang all out persecution. Dito may persecution dito sa US, pero overt, di ba? Covert. Secret. Minsan hindi siya masyadong secret, pero maingat sila.
Pero talagang nampe-persecute sila. Yung mga capital letter P na puti. Pero sa Roman Empire kasi, panahon ng Panginoong Hesus, saka mga apostol talagang. So kaya yung Bible, yung New Testament specifically, anti-empire yan. Hindi diretsahan ang pagre-rebuke sa empire at saka pagdi-dismantle sa empire, pero nandyan. Parang coded siya, di ba? Coded siya. Pero nandyan, ako nakikita ko eh. So, kaya lang, tinabunan kasi yun ng mga capital letter P na puti. Yung coded message na yun ng Bible. Na hindi naman siya, coded siya pero obvious. Kagaya nun, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Sino yun? Di ba? Si Satan nandun lang sa Rome. Wala siya sa Greece. Wala siya sa Jerusalem. Wala siya sa Antioch. So bagay, isang lugar lang naman si Satan. Pero literally si Satan ba yun? Baka literally si Satan. O baka naman hindi talaga si Satan yun. Baka metaphorical yun. Baka ang sinasabi niya, the God of peace will soon crush the Roman Empire under your feet. Baka, di ba? Baka ganun. O baka naman both, di ba? Pareho. So ngayon, ako both na lang ang pangahawakan ko, di ba? Kasi si Satanas talaga din siguro yun. Oo. Totoo naman eh. The God of peace will soon crush Satan underneath our feet. Hindi lang the Roman Christian's feet. But every Christian's feet. Pero nagbigay din ng hope yun sa mga sa mga Roman Christians. Pinipersecute kami ng emperor. Pinipersecute kami ng mga alagad niya. Pero God will soon crush them under our feet. I think so, di ba? So, binibigay natin yan ngayon na word of hope, gospel hope para sa mga persecuted tsaka oppressed. Di ba? So, yung Luke chapter 4, hindi lang spiritual bondage yun. Hindi lang spiritual bondage yun, hindi lang spiritual captivity, spiritual oppression, spiritual sickness. Masyado namang yun. Masyado namang capital letter P na puti yun. Di ba? Hindi naman mga puti yung mga original recipients ng si Teopilo. Hindi naman yun Anglo. Di ba? Hindi naman siya Anglo. So, malakas pa rin hindi sila Anglo. So, both. Bakit hindi pwedeng both? Mas maganda both. Spiritual tsaka socio-political. Di ba? So kaya hindi pwede na hindi pwede na puro spiritual lang. Hindi rin pwede na, yun yung mali ng cessationism. Hindi rin pwede na, sige, socio-political, wala na yung spiritual, wala na evangelism. Ayun na yung liberation theology, liberal theology, di ba? Ibabalance natin both. Kailangan evangelism, di ba? At saka liberation. Evangelism and social action. Both talaga 'yan. Kaya maganda yung Lausanne Covenant. Yun nga ang hindi ko na ituro sa mga anak ko yun. Yung Lausanne Covenant. Masyado kasing umaatikabo ang buhay namin eh. Magulo kami eh. Mabuti din, okay din, pero hindi ako masaya. Lumaki sila na marami akong kasi nga, ma-action, mahirap. So, pero kaya ninyo kasi you learn from my mistakes. Tsaka yung harmony, peace and harmony between
wife and husband. Para yung mga bata, may peace and harmony din sila. Mas maganda yung discipleship. Hindi magulo, hindi naguguluhan yung mga bata, hindi sila nahahati. So, also it matters. It matters yung yung sino ang sa mga dalaga, di ba? Sino yung mapapangasawa mo? O, ganun din sa mga binata na Christian. Dalagang Christian, sino mapapangasa? At saka binatang Christian, sino mapapangasawa mo? It matters, no? At ligawan pa lang, hindi marami kaming pagkakamali. So, wag niyong ulitin, wag niyong gayahin, wag niyo kaming gayahin. Mahirap, magulo. Hindi maganda. Hindi nakaka-glorify kay Lord. Pero may redemption naman, kaya lang, syempre may konsekwensya. Masaklap, masakit. Pero maganda yung Lausanne Covenant. Sana na ituro ko nga sa mga anak ko ng talagang line by line, precept by precept. Hindi kami hindi kami nakapag regular devotions talaga eh. Hindi na ako magkokomento kung bakit. Wala talaga, hindi nangyari. It just didn't happen. Hindi lang yung Lausanne Covenant, pati mismong Bible, hindi talaga kami nakapag-devotion ng consistent. Grabe yung division sa pamilya namin. So, wala na nangyari na Di ba? So, pero maganda yon yung Lausanne Covenant. Pag-aralan nyo, ituro nyo sa mga anak nyo, kung magsyota kayo, pag-aralan nyo na. Ngayon pa lang magsyota kayo. Pag-aralan nyo na yung Lausanne Covenant. Tapos may komentaryo si John Stott doon. Pag-aralan nyo yung komentaryo ni John Stott. Yun lang naman ang foundation ko talaga. Pinag-aralan ko yung Lausanne Covenant. Pinag-aralan ko yung komentaryo ni John Stott. Nauna yun. College pa ako. Tapos, yung Ephesians ni MacArthur. Hindi ko na kayo doon, hindi ko na i-recommend yun. Ang i-recommend ko sa inyo, pagkatapos nyo ng Lausanne Covenant, pwede yung kay Grudem. O kaya doon sa biblicaltraining.org, yung kay Bruce Ware na systematic theology. Yun, mas okay yun. Mas ako doon, meron akong confidence. Biblicaltraining.org. Yung kay Bruce Ware na systematic theology. Okay, pero yun nga, importante yun, yung casting out demons, di ba? Tapos yung social action kasama dyan, evangelism and then social action. Kasi may connection yung powers and principalities. Spiritual yun, di ba? Hindi flesh and blood Sabi ni Paul sa Ephesians 6, hindi daw flesh and blood. Pero para sa original readers, nung nabasa nila yan, we do not wrestle against flesh and blood, but against powers, principalities, etc., etc. Powers, powers, rulers, authorities, ganon. Anyway, rulers, authorities, ganyan. Basta, mga demonyo yun. Pero still, sa isip nila, malamang sa hindi, etong si Caesar na emperor ng Rome. At saka itong mga mga galamay niya. May mga demonyo palang mga hindi flesh and blood na kumikilos sa pamamagitan nila. They are energized and empowered, driven, and used as instruments of demons, of Satan and his demons. Ganon. Yun ang nila, di ba? So may connection, mga kapatid. Tingnan nyo, yung ginagamit ni Satanas na i-oppress ang mga tao at saka iban ang Bible, i-outlaw ang evangelism at Christianity. O di ba, mga tao? Sila Xi Jinping, sila Putin, di ba? Ngayon, ang distortion, ginagawang distortion sa hindi nga sa Bible, sa theology ng Bible.
O, di ba? Sino? O, yung mga capital letter P na puti. Kaya kasama yung yung socio-political action, hindi pwedeng puro prayer and fasting lang, puro evangelism lang. Importante yun, number 1 lahat yan. The spiritual is first, di ba? Pero hindi nga pwedeng hanggang dun lang. Kailangan may kasama rin siyang socio-political action. May kasama siyang socio-political engagement. Gusto ko rin yung socio-political activism eh. Activism, di ba? Mag-active ka. Lumalabang ka sa oppression, di ba? Sa masasamang tao, sa matasamang mga makakapangyarihan tao na ginagamit ng demonyo. Ng mga demonyo. So, para ding yan, yung faith, kailangan may repentance, accompanied by repentance. In the same way, evangelism should be accompanied by social action. O, yun na yun. O, so ngayon, dito, practically speaking, pagdating ko dito, ang isip namin nandun sa Middle East, di ba? Pero napupuna ko na yon yung mga itim, sila, set aside. Hindi sila binibigyan ng pansin, hindi sila binibigyan ng importansya. Okay sila, may mga ministry naman sa kanila eh. Di ba? Pero yung mga puti, na mga Christian, hindi sila wala silang passion na dapat sana, di ba? Unahin, priority niya yan, yung mga itim. Number 1 na niya yan, evangelize niya yan. O sabi nila, marami silang mga bisyo, mga ganito ganyan, saka crimes. Mas matindi nga yung crime ng mga puti, lumabas ngayon, di ba? Epstein Files. Child sex trafficking and blackmail. Saka hindi lang basta-basta blackmail, political and commercial blackmail. Mga kapangyarihan, mayayaman at maimpluwensya mga tao, mga sikat. 'Di ba? Bill Gates. Si Trump, si Bill Gates. Pinakamarami yatang mention doon si Trump. Kaya kino-cover up. So pagdating sa krimen, dati, ang talagang mga kriminal, mga itim, yan ang mga kriminal, yan ang mga magugulo. Ngayon, hindi. Ang talagang kriminal, yung mga capital letter P na puti. Pero hindi ko nga alam yun nun. Di ba? So, ngayon, nangyari na to. Sabi ko, kaya pala ako dito, kaya pala kami nandito. Hindi para mag-aral at from here, tumungo sa Middle East. Dito muna. Kasi, yung kaibigan kong unang-una kong kaibigan Palestinian, sa Chicago. This was 2017 or 2018. Kwentuhan, chikahan, tawanan, biruan, ganyan. Pero, napunta sa seryoso yung usapan. Tapos, hindi ko basta, kumusta yung magulang niya sa Palestine, ganyan. Okay naman yun. Pero may isang statement na nag-stick out sa akin. The big snake is this country. Ang malaking ahas ay itong bansang ito. Itong US. So, nagising ako dun. Pero hindi ko pa naintindihan ng todo eh. It took time. Ngayon, sabi ko, okay. Kaya pala kami nandito. Pinag-stay kami ng Panginoon dito. Yung mga puti naman, hot sila na pinapalayas na ako dito. Gustong-gusto nila na, either bumalik sa Pilipinas or pumunta sa Middle East or pumunta sa Iran. Hindi sa sa Trinity. Mas nakwento ko yung sa Mars sa Mid-America. Mas white supremacist yung sa Trinity, mga sa Trinity. Ikikwento ko sa inyo. Hindi na, wala tayong panahon. Basta ako narinig ko mula sa kanilang mga bibig. Hindi naman diretsahan, pero indications talaga. Clear indications. Matagal na nilang plano ito. Diyan pa eh.
Pagkano ikukwento ko sa inyo. Diyan pa sa Pilipinas, kaya nagtataka ako. Ay, specific ko. Yung mga yung mga ministry na branch sila galing sila ng US, yung mother ministry nila nasa US, tapos nag-branch out dyan sa Pilipinas. Yun, talagang clear. Tapos naging close kami, totoo naman, yung pagkakaibigan ko sila, sa kanila totoo. Kaya nagkaroon din sila ng confidence na mag-open up at magsabi ng, hindi naman marami, mga 5 sentences. At hindi sunod-sunod na 5 sentences yun. Isang sentence, tapos may tatanong ako, isang sentence uli. Tapos magtatanong ako, isang sentence uli. Hanggang sa, tigil na ako, another topic kasi hindi ko na magets. Parang naguguluhan na ako. Bakit? Basically, yung sabi niya, maganda yung ginawa ng mga Kastila dyan sa Pilipinas na kapag ka hindi ka nag-convert, hindi ka makakain. Kinontrol nila yung pagkain, tsaka yung commerce, yung business, etc. Lahat. So, napilitan yung mga Pilipino na mag-convert sa Christianity hanggang naging sa Katoliko, hanggang naging Katoliko na nga. O, di mas mabuti pa rin yung kaysa Muslim tayo, sabi. So, okay pa rin yung kaysa Muslim tayo. So, magaling yung magaling yung mga Kastila. Gayahin natin sila. Dapat yung mga evangelical, ganun din. Hindi ko mag-gets paano mangyayari yun. Paano yun? Ano yun? Bago kami pumunta dito. So, ano yan? Mga 2000... Matagal na yun kasi nasa ano pa ako eh. Hindi ko nasabihin yung organisasyon. Tagal na yun. Mga 2013 siguro, 2012. Baka before ano pa yun before Sendong. Sendong sa Cagayan de Oro, saka Iligan. Yung tapos sunod doon Pablo, 'di ba? Tapos sunod doon Yolanda na. So yung before yun Before. Before. So matagal na, 'di ba? May mga ganong kaisipan na. Tsaka napapansin ko. Ministry ito dati kasi brother, sister, kuya, ate, ganyan, 'di ba? Ayaw natin. Itong ministry na to, ang tawagan boss. Yung pinakamataas sa kanila, gustong-gusto niya na tinatawag siyang boss. Tawagin ko raw siyang boss, gustong-gusto daw niya. Basta gustong-gusto lang daw niya 'yon. Okay. Tawagin boss. Tapos sir, mga sir, boss, sir. Piniprepare na nila. So matagal na nilang matagal na nilang desire ito. Kaya itong sila Franklin Graham, yung mga GPR, ESQ, tagal na, authoritarianism. Tapos, mga mga sexual sin. May mga sexual sin din. Kasalanang sexual. Meron din. Hindi na lang ako magsasalita. Pero meron. Ngayon, lumabas yung Epstein Files. Okay. Kasama sa sistema yon. Yung sexual sin. Grabe sila maglaro. Talagang karumal-dumal talaga. So, hindi ko lang alam anong dynamic ngayon yan. Kasi ito nga, yung 13 dyan sa Senado, ang dating, makasara sila. Ito namang 11, nakaalyado naman kay BBM. Okay. Parehong non-believer yan, BBM tsaka Duterte. Parehong non-believer yan. Diba? Hindi born again yan. Walang Holy Spirit na nananahan sa kanila. Common grace meron, diba? Pero yung special grace, wala. Tsaka yung indwelling ng Holy Spirit, exclusive yon. Yung indwelling ng Holy Spirit, exclusive yon sa mga born again by the Spirit and the Gospel. Okay, so ngayon, balik na naman tayo rito. Okay, so, eto na, andito na ako. Di na ako makaalis dito, di ba?
Una, hindi naman pwedeng nagse-set up sila ng diktadorya dito, hindi ako magsasalita. Di ba? Nagsisinungaling tungkol kay Zelensky. Di ba? Na si Zelensky na yung diktador, tapos siya ang nagsimula ng giyera sa Ukraine. Eh, hindi naman pwedeng di tayo magsalita, di ba? Tapos gentrification. Yung mga puti, di ba? Talagang sinasaturate nila yung yung mga, yung San Francisco, itong Oakland, Berkeley. So yung mga itim, tsaka mga brown, mga Latino, mahihirap, pinapataas nila yung presyo ng mga properties. So yung mga itim, tsaka yung mga Latino, tagilid. O, alis sila. Ang naiiwan yung mga puti, at saka yung mga Asian. Kasi mga Asian, nagtatrabaho sa computer, nagtatrabaho sa healthcare, may mga pera. Ako lang Asian na walang pera. Uy, parang $9 na lang nga yung pera ko sa ko eh. Pag premium talaga ako, nag-a-apply naman akong disability, pero pahirapan talaga. Ang hirap. Tsaka meron nga akong mental health issue. So itong ginagawa kong ito sa inyo, actually part ng mental health issue ko yan. Sabi ko sana gamitin na lang ni Lord. Pero napapabayaan ko yung sarili ko. Talaga, yan ang katotohanan. So, pray for me. Pray lang. Huwag niyo akong tulungan ng pera. Pray lang. Okay, Pilipinas, papadala ba kayo rito? Gamitin niyo dyan yung pera pang evangelize ng Pilipinas. Huwag niyo ipadala dito sa akin. Yung mga taga rito ang tumulong sa akin. Hindi pa lang ako lumalapit kasi nga tsaka din ako, mabagal talaga ako pagdating sa ganyan. Talagang pray, ganun. Mahirap. So anyway, mga kapatid, hindi naman pwede, di ba, na nagse-set up na sila ng diktadorya, tapos mga kasinungalingan, pinapalaganap nila, tapos linulupig at sinisiil nila yung mga immigrant, mga itim, mga Latino, LGBTQIA+ persons, pati yung may disability, meron silang disability, tsaka health. Alam nyo, yung edukasyon dito, 11 years old, hindi nakakapag 10 years old, 11 years old, hindi nakakapagbasa. deity, hindi nila mabasa. Hindi nila alam paano basahin yung deity. Wala, napapabayaan. Kasi nga yung, sabi nila, yung grabe daw ang cut sa budget ng mga eskwelahan. Ang church dapat mag-rise up at gamitin ng Panginoon. Hindi pwede, di ba, na walang social action. Walang socio-political action. Dalawa yon, socio-political action, may negative, may positive. Yung negative, yung oppressive structure, yung structure of oppression, kailangan ma-dismantle. Part ng testimonyo natin yon, di ba? Part ng witness natin yon. It's part of our witness to the world. Na hindi tayo fake, di ba? Kasi dapat i-represent natin ang Panginoong Hesukristo talagang maayos, di ba? Yeah. Ka-idea ako dun sa sinusulat kong yung Lausanne Covenant, naalala ko. Kasi Lausanne Covenant, maganda ang talaga ng Lausanne Covenant tungkol dyan. Maganda ang pagkaka-formulate. Praise God. So, basahin nyo na lang yun. Kasama talaga sa, sa mandate natin from God, sa witness natin for Christ, itong una yung verbal proclamation of the gospel and the word of God. Number 1 talaga yan. The spiritual. Pero, hindi pwede na walang kaakibat na socio-political action yan. Diba? Para siyang faith accompanied by repentance. So, verbal proclamation of the gospel and the word of God should be accompanied by
socio-political action. Tapos yung socio-political action, dalawa. Negative is yung mga oppressive systems and structures of injustice and oppression. Kailangan mabungkag, mawarak, mawala. Kaya yung kailangan si Trump tsaka MAGA, remove out of power. Kasama sa witness natin yan. Hindi ako tapat na Kristiyano kung hindi ako magsasalita ng ganun. Hindi ako tapat na pastor kung hindi ako magsasalita ng ganun. Pangalawa, yung positive naman is yung mga ino-oppress, i-uplift at tulungan, ayudahan talaga. So yung mga bata na hindi na kailangan salat na sa edukasyon dahil part ng oppression niya, kaya mga taga tawag sa inyo ng mga taga Mindanao, sa atin, tawag sa atin ng mga taga Mindanao, Imperial Luzon. Imperial Manila at saka Imperial Luzon. So yung mga taga Imperial Manila at saka Imperial Luzon, warakin natin yung ano na yan, yung structure of injustice and oppression. Yung mga, kaya yung anti-political dynasty bill, maganda yon kasi yung political dynasty, yan ang mga monster, nagiging monster yung mga yan. So hindi pwedeng dynasty, kailangan ipatupad yung inaprubahan na ba? Kung hindi pa inaaprobahan, aprobahan. Kung naaprubahan na, ipatupad yung anti-political dynasty bill. Okay, para mawarak yung yung beast na yan. Tapos, ang isa pa, kagaya sa Mindanao, pakiusap ko sa mga, at saka kailangan din nilang gawin yan eh. Panoorin nyo na lang yun. Yung mensahe ko sa kanila. Pero, it has something to do with mga ghost barangay, mga ghost clinics, ghost programs, ghost services, ghost people, ghost voters. Grabe. Tapos, kawawa yung mga batang Muslim, lalo na yung mga batang babaeng Muslim. Walang mga health clinics, yung mga lugar, napakaraming lugar sa Mindanao, walang health clinics, walang eskwelahan. O tapos, tayo mga taga Imperial Manila, Imperial Luzon, takot pumunta sa lugar nila. Kasi yung corruption ayaw ding mawarak. Hindi pwede. Tapos, again, the weapons of our warfare muna, yung importante yung mga yan, fasting, prayer, spiritual warfare, etc., lahat. Tapos kasama na, all the way down to socio-political, action. Diba? All the way down to socio-political action. Okay? So, hindi ako magiging effective. Kasi dito, ang kailangan ng gospel ng mga puti talaga. Sila ang number 1 na nangangailangan ng gospel dito. Yung mga puti. Kaso, ang titigas ng mukha Imperial nga Parang yung kinento ko sa inyo, yung mga Ilocano, hindi naman lahat, pero sobrang daming mga Ilocano. Maka-Marcos pa rin. Sobrang daming mga Kapampangan, pa rin. Gloria. Or wala na ngayon, hindi na. So, kung sino yung manok nila. So, lahi sa lahi. Dito, ganun din. Mga puti, ang titigas ng mukha. Imperial kasi nga. So, mag-preach, pero ako, specifically, wala namang problema kung merong puti na gustong mag-aral ng gospel, mag-aral ng Bible, tutulungan ko siya. Bibigyan ko siya talaga ng panahon. Kung hungry talaga siya. Pero, hindi. So, ngayon, yung mga itim. Tapos, pag hindi rin ako socio-political activism, hindi ako mabuting witness sa mga puti. Di ba? Kasi, pareho lang kami. Pareho lang ako nila Di ba? So, kailangan
call out yung mali, di ba? Kasama social activism yun. Kasama sa social activism, call out the mali. Yung mali, di ba? Witness ko yan, both sa mga puti at saka sa mga itim at sa lahat. Sa lahat. Sa lahat sa kanila. Kasama sa ano yan? Kasama sa holistic witness natin yan. Nagets nyo? Ano nyo lang. Analyze nyo na. Halimbawa, yung discrimination against sa mga Bisaya at saka sa mga Muslim. Discrimination against sa mga Bisaya at saka sa mga Muslim. O kaya, baliktarin natin. Hindi, in another, yung ano lang, yung sequence. Discrimination against mga Muslim, lumad, at saka mga Bisaya. Pag hindi ka nagsalita against dyan, as a Christian, anong testimonyo mo? Sa mga Tagalog, o sa mga Ilocano, o sa mga Kapampangan? Di ba? Mahina. Ino-tolerate mo. Complicit, compliant. Di pangit yung testimonyo mo sa mga Imperial North. Pangit din ang testimonyo mo sa mga taga-Visayas, sa taga Mindanao. Di ba? Holistic, yun. Ganun. Okay, I think nagets nyo na. Nagets nyo na. So, yun lang. Hindi mawawala yung gospel as the center, di ba? Christ as the center, the gospel as the center. Hindi pwedeng mawala. Whether sa ating verbal proclamation at saka yung non-verbal socio-political action, parehong gospel-centered. Ang lahat gospel-centered, ang lahat Christ-centered. Yun ang importante, yun ang hindi pwedeng mawala. Okay? Nandun ang power. The Holy Spirit was sent to testify about Jesus. Pag hindi ka Christ-centered, wala ka spiritual power. Wala kang dunamis. Okay? So, dyan, fasting and prayer. Importante naman yung fasting and prayer kasi, saka yung, hindi ako uminom ng ilang araw. Hindi ako uminom ng alak. May isang beer ako doon, binigay ng kaibigan. 4 yun, naubos ko na yung 3. Yung isa, reserve ko for special occasion or whatever, di ba? Kasi nandyan lang siya. Tapos meron pa rin akong marijuana pills. Pero the past 3 days, hindi ako nag-take, isa lang naman, isang pill per day. Normally sa gabi, pag nagpapahinga na ako. Para nakakatulong kasi sa akin yun, para maganda yung masarap ang tulog ko. Saka nag-i-enjoy ako. Nag-i-enjoy talaga ako eh. Hindi naman siya weird na kung ano-ano nakikita mo. Basta, I just feel good. Yung cannabis nakakatulong sa akin, I feel good. Na hindi ako nag-aalala, hindi ako nagpa-panic attack. May maganda. May pag nasobrahan, anxiety, nakakadagdag ng anxiety siya. Pero hindi naman okay naman na ano ko naman, na babalance ko naman. Kaya lang yun nga, napapagod ang utak ko. Nararamdaman ko, napapagod ang utak ko. So, nag-fasting ako ng marijuana, ng cannabis pills. Social. Matagal ko nang binili, may trabaho pa ako nung binili ko yun. Matagal na yun, mga 4 months na siguro. Alam, magpa 5 months na yata. Hindi pa siya nauubos, di ba? Isang lang yun, yung regular bottle ng pills. Hindi pa siya nauubos. So, okay, di ba? Thank you, Lord. Masasabi ko na hindi ako addict, pero may tendency. Malakas, Kaya nga may therapy ako eh. Substance use disorder therapist. Yan po ako. So far, nag-i-improve naman. Thank you, Lord. Kasi dati araw-araw talaga. Tsaka flower, gusto ko yung flower, yung bulaklak talaga na sinisindihan at hinihitit. Yun talaga ang gustong-gusto ko. Nakasira ng throat, ng lungs. At saka, meron akong flower, meron pa akong pills. Pero yung pills, matagal ko. Minsan, 6 na buwan sa akin yan.
Kasi matagal yan. Pero yun nga, yung kailangan ko siya na mag-take. Pero hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng humitit. Bawal humitit, bawal magsinde, di ba? Fire hazard. Kailangan kong mag-take ng cannabis. May sakit nga ako di ba? May problema ako. May disorder ako. Kailangan kong mag-take. O di magti-take ako ng pills. Kaya lagi ako may pills. Dumating ang panahon, tinigil ko yung pills. Tinigil ko yung pills. Tinigil ko yung flower. Kasi nga yung epekto sa baga at saka sa throat, tumatanda tayo. Tsaka sa ngipin din, di ba? Yung yellow na yellow ang ngipin ko. Dahil yun sa cannabis, mga kapatid. Sabi ko, baka mas maubos ng ngipin ko dahil dito. O hindi naman, maduming tignan. Tsaka titigil na nga So ngayon, ito sabi ko, may nabili ako bago ko, yan ang inuunti-unti ko. Hindi ko naman itatapon, sasayangan naman ako. Kasi baka kailanganin ko, di ba? Baka kailanganin ko, mga kapatid. Sabi, bahala kayo kung sabihin nyo, kulang ka sa faith or what. Masyado naman panatiko yun. Di ba? I try my best. Pero may mga time talagang bumibigay ako at saka feeling ko may kailangan ko. Baka naman hindi totoong kailangan ko, nag-aano lang ako, gina-justify ko lang. Makasalanan nga ako. Pero yun nga, hindi ko tatapos. Saka sayang, mahal. Tapos na-enjoy ko rin siya. So ang tanong ngayon, pagkatapos ba niyan, bibili ba ako? Hindi, kasi wala akong pera wala na akong pera. Paano yun pag nakatanggap na ako ng ng disability or pag-reniseta. Pag-reniseta ng doktor sa akin. Ayun. Kasi rinireseta yung cannabis Rinireseta siyang gamot for pain, mga pain sa likod, pain sa kung saan. Basta may din siya, may medicinal purpose din siya. May medicinal purpose yung cannabis. Okay, ba't ba tayo napunta dyan? Pero yun nga na ko na fasting. Tapos food saka tubig saka hindi ako nag-cannabis ng 3 araw by faith. Nakaramdam ako ng talaga. Nakaramdam ako ng anointing talaga. May anointing talaga. So, siguro nga mas magiging anointed ako pag tinapong ko na yung cannabis na yan. Siguro. Pray for me. Tao lang po ako. Pray for me. Pero yun, hindi pa rin. Basta ewan ko. Lord, pinapray ko yung lagi, Lord, tulungan mo ako. Ikaw talagang mag-guide. Pero sinabi ko yan kasi nga, kailangan natin ng malinaw na pag-iisip. So, yung malinaw na pag-iisip, para sa akin dito, itong mga issue na to, saka discernment, mas sharp yung ating discernment, pag fasting and prayer, Bible meditation, Bible study, fellowship with fellow believers, fellow repentant Christians, 'di ba? Mas matindi yung communion natin with the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Mas matindi kapag Tapos yun din yung spiritual warfare, yung casting out demons. Effective talaga siya, mga kapatid. Casting out demons. Mga asawa mo, di ba? Mga anak mo, magulang, kapatid, uncle, auntie, pinsan, pamangkin, lolo, lola, apo, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kabisnes, katsikahan, katsismisan, basta lahat. Pray, mayor, barangay chairman, chairperson, congressperson, senator, president, vice president, lahat. Pray. Mga pastor, tapos yung casting out demons. Sige lang ng sige. Tapos, the Holy Spirit, habang nagpipray ka, i-guide ka ng Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng praying in the Spirit.
You have to be in the realm of the Holy Spirit. Ibig sabihin, talagang parang nga eh. Parang nakatira, nasa loob ka ng Holy Spirit. Napapaloob ka sa Holy Spirit. Para siyang bahay. Pero hindi bahay ang Holy Spirit. Persona siya. Diyos na persona, di ba? Persona ng, tatlong persona ng Diyos, di ba? Pero para siyang bahay, you are in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit. Or, pwede mo sabihin mo rin, praying in union with the Holy Spirit. Importante siya, mga kapatid. Para powerful talaga. Ngayon, hindi pa rin guarantee yun na agad-agad sasagutin yung prayer, di ba? May balang araw, may mga maikikwento rin ako sa inyo. Siguro, kwento ko na sa inyo. Noong na born again ako, mga 1988 o 1989. 1988. Nag-aaral ako ng tapos nagmamariwana. Kasi nagsimula ako magmariwana, 14 years old eh. Kaya wag niyo nang simulan. Kasi pag nasimulan mo, wala, hindi ako born again, walang nag-disciple sa akin, tinuruan din ako, pero hindi yung hindi siya intensive. General general education about God. Common na nalalaman sa Catholic school yan. Saka din pala, din ako sa Protestante, yung kindergarten ko sa Protestante, UCCP Alicia. Diyan ako nag-graduate ng valedictorian ako. Sa UCCP Alicia. Ngayon. Tapos first honor ako ng grade 1. So anyway, pero habang tumatagal, tumatamad, nagiging tamad. Tamad talaga ako, mga kapatid. Tamad talaga ako. Yun talaga, totoo yan. Kung ba't ang dami kong nagagawa, si Lord na lang yan. Pero, kasi kailangan mong gawin yung Word of God. Anyway, 1988, na-born again ako, Siguro, summer ng 1989, nagbakasyon ako sa Isabela. Mag-aral ako sa PUP, Santa Mesa. Hello, PUP Santa Mesa. I love you. I miss you. Yan ako unang nag-preach sa Kalasag Christian Fellowship ng InterVarsity. Anyway, 1989 umuwi ako. Dala ako mga Bible tsaka mga materials from Christ for Greater Manila, naging Christian Growth Ministries na ngayon, yung tsaka Bible League. Yung Bible League, galing nga sa Bible League yun. Mga Bible, tsaka mga yung Ang Sagot, ganyan, yung John, Gospel of John. Umuwi ako. Tapos, nag-fasting ako. Pumunta ako sa ilog. Ewan ko kung 1989 yun o 1990. Basta either of the two. Summer of 1989 or summer of 1990. Nag-fasting ako. Hindi ako kumain ng umagahan sa katanghalian. Pumunta ako sa 1:30 ng tanghaling tapat, ang init-init. Pumunta ako sa ilog. Sa Alicia, Isabela. Yung tinatawag na Ganano River. Tapos doon kasi ipagpipray ko yung mga kapitbahay namin. Kasi may mga kapitbahay, mayayaman yung mga yun. Lalo na yung mga, siyempre, di ba, mga Chinese-Filipino. Mayayaman. Tsaka mga classmate ko, mga kaibigan, yung mga pamilya. At ang church pa lang noon, siguro nga 1990. Ang church pa lang noon doon, siguro nabaptize na ako nung panahon na yon. Basta, napupunta na ako ng church Kasi nung na-convert ako, hindi pa naman kagad ako pumupunta ng church na born again. Sa Katoliko pa rin ako. So, siguro 1988 yun. 89-90 nga. So, ngayon, anyway, di nandun ako sa river. Nagpapasti ako, tapos magpipray ako dun. Para sa kaligtasan ng mga taga-Alicia. Lalo na yung mga kapitbahay ko, mga kakilala ko, pamilya ng mga classmate ko, mga kaibigan ko. Lalo na yung mga mayayaman, di ba? Kami, mahirap lang naman kami. Pagdating ko doon, walang Diyos. Wala talaga.
ang feeling ko, walang Diyos. Hindi siya nag-i-exist. Empty, walang Diyos. There is no God. Walang Diyos. Hindi ko siya maramdaman. At sa isip ko, wala talagang Diyos. Hindi nag-i-exist ang Diyos. Hindi lang na hindi ko siya nararamdaman. Sa isip ko, wala talagang Diyos. Naging atheist ako that day. Biglaan yun. Nung nandun na ako sa ilog, tsaka biglang atheist na ako. Walang Diyos. Katang isip lang yun. Ang Diyos, imbento lang ng tao yung Diyos. Hindi totoong may Diyos. Wala talagang Diyos. Malinaw na malinaw sa akin yun. Yun ang malinaw na malinaw sa akin. Oh. Atheist talaga. Grabe. No God. No God. Wala. It's not real. He is not real. Imbento lang siya. So ngayon, ginamitan ko ng willpower. Sa isip ko, hindi. I-insist ko na may Diyos. Maski na pakiramdam ko walang Diyos. Sa isip ko walang Diyos. Sa kaluluwa ko ngayon, walang Diyos. Hindi nag-i-exist ang Diyos para sa akin ngayon. At ang katotohanan wala talagang Diyos. Yun eh. Ganun eh. Ang katotohanan wala talagang Diyos. Yun. Ganun. Ganun ako nung araw na yun. Nung nandun na ako sa ilog. So sabi ko ngayon, pipiliin ko may Diyos. By willpower. So sinabi ko talaga sa Diyos, Panginoon, ngayon hindi ako naniniwala sa iyo. Sa isip ko, sa puso ko, sa damdamin ko, sa kaluluwa ko, sa buong pagkatao ko ngayon, hindi ka totoo. Wala ka. Imbento ka lang. Pero pinipili kong maniwala sa iyo. Ganun talaga. Oh. So yung paniniwala ko, walang Diyos. Honest yun. Pero, pinili kong i-insist na may Diyos. Kinausap ko siya. Tapos, sinabihan ko yung mga demonyo. Kinausap ko yung mga demonyo. Ikaw, Satanas, kayong lahat ng mga demonyo. Sinasabi ko sa inyo, may Diyos. Buhay ang Diyos. Si Jesus ay totoo. At siya ay nabuhay. Siya ay namatay para sa mga kasalanan at nabuhay muli. At ngayon, magpasawalang hanggan. Buhay siya. Nananahan siya sa akin dahil mananampalataya ako. At babalik siya muli. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naliligtas sa mga nananampalataya sa Kanya. Hindi naman exactly ganun, pero talagang, tapos ngayon sabi ko, Panginoon, balik ako sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, pinapanala, isa ko ngayon yung mga pangalan ng mga kapitbahay namin, sa mga last name ng mga pamilya. Lahat sila. Inisa-isa, kung ilang pamilya yung naipanalangin ko nung tanghaling yun. Medyo, hindi na masyadong mainit nung umuwi ako eh. Ang init-init nung nandun ako. Nung kararating ko ron. Pag uwi ko, wala na, hindi. Papalubog na ang araw. Ang dami kong tuloy-tuloy yun. Talagang inisa-isa ko. At saka sinunog ko pa yung mga heavy metal tape. Sayang nga naisip ko ngayon. Sayang yung mga yun. Mga unang-una kong mga tape yun, dami nun, sinunog ko yun. So anyway, parang una yata kasama ko muna yung kapatid ko tapos iniwan niya ako kasi magpa-fasting nga ako. Hindi naman siya nagpa-fasting. Saka mainit. At saka hindi pa siya hindi pa siya Christian. Pero anyway, ginawa ko yun 1989 kamo na. 1989 siguro. Most likely. Ewan ko kung anong year yun. 2007 yata. So 18 years later, nagpipreach ako sa isang kubo. Rest house na kubo ng mayamang Chinese-Filipino family. Church plant ng hindi pa sila CCF noon, hindi pa sila officially CCF noon. Pero nag-gather na sila for worship, tsaka naka-video pa yung message from Manila pinapadala sa kanila. May mga services na sila lang. Oo, sila lang.
Pero hindi pa officially hindi pa officially CCF noon. Pero nakapag-preach ako doon. Meron pa nga parang 3 series eh. Nag-preach ako ng 3 beses sa isang araw. About God the Father yung una, about Jesus Christ yung pangalawa, tsaka Holy Spirit yung pangatlo. G12 style. G12 style, talagang may deliverance, may inner healing, mga ganyan. Isipin nyo nangyari yun, tapos ngayon, ang laki na nila. Ang laki na ng CCF Alicia, yung ang dami kong mga kapitbahay at mga kaibigan. Mga Christian na sila. At hindi lang Christian, mga leader pa. Grabe. Ang dami nang pag nag-baptize sila. So, nangyari ba yun? Nagkaroon ba ng CCF? Saka lumaki ba ang CCF sa Alicia dahil sa prayer ko? Ay, hindi naman siguro, pero nakatulong, I'm sure. Kasi, pangako ng Diyos yun eh. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open, di ba? You have not because you ask not. Naawa kasi ako kasi nag-attend ako ng JIL noon. Ang liit ng JIL, saka kawawa sila. Parang 5 lang sila eh. Parang 5 lang sila noon eh. Tapos talagang nakakaawa. Mahihirap sila. Tsaka hindi sila hindi social yung dating nila. 1989. Kaya fasting talaga. Prayer and fasting. So, sa Mindanao, ganun din, di ba? Una kong dating doon, okay naman, may mga churches, ganyan-ganyan. Pero, yeah. Yung sa ministry sa mga Muslim, talaga namang very rare. Tsaka, yung discrimination ng mga Bisaya-speaking Mindanao nun, discrimination against the Muslims, and vice versa, grabe. Pero, may changes din, di ba, na nangyari. Dahil sa prayer and fasting, at saka ministry. So, yun, mga kapatid. Tapos yung aking ama, before siya, sa deathbed na siya, talagang nailid ko siya sa Panginoon, sa prayer. Matindi yun. Matindi yun. May ibang kwento na naman yun. Okay? Pero answered prayer yun. Kasi, so kaya nga ngayon, ini-encourage ko mga tao ngayon, ipagdasal natin, ipagdasal yung anak mo, o yung asawa mo, o yung magulang mo, o sino man, lolo, lola, auntie, uncle, pinsan, mga kapatid, etc., 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 pagdasal, pag-pray, pag-fasting, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open for you. Amen? Haba na naman tayo. O sige, ang dami na nun. God bless you mga kapatid. Father, again, ganun pa rin prayer namin. We surrender all. We ask for your Holy Spirit to fill us. Now, and every day, and always, and forever and ever. We will always be filled with the Holy Spirit and living by the Holy Spirit. And you will use us. And we rebuke once again Satan and all demons in all governments and nations, every area of politics and social life. In the name of Jesus, we cast you out. We cast you all out in the name of Jesus. And I pray for that person who is listening, praying with me, fill that person with the Holy Spirit. Break every bondage. Cast out every demon. Break every curse. Cast out every curse. Fill that person with the Holy Spirit and with your fire. Give that person a deep hunger for your word, for your truth, for your theology. In the name of Jesus, give that person discipline. In the name of Jesus. Heal that person kung meron siyang sakit. Heal that person in the name of Jesus. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Heal that person. Merong pinagpipray ang kapatid na ma-heal, heal that person. May pinagpipray ang kapatid
nananalangin kasama ko ngayon na to be saved, save that person, save that friend, save that family member, save that loved one, save that relative. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, move in mighty ways. Save people, disciple people. Help us, God. Help us, God. Help us. Help us in surrendering all to you every day. Help us in trusting and following Jesus. Help us in being filled with the Spirit and walking, living by the Spirit. And help us to fast, pray. Pray every day. Fast every week. Meditate on your word and study your word every day. Cast out demons, Lord. Cast out powers and principalities to resist, to oppose. Cast out Satan and demons in the name of Jesus every day, every day, every day, every day. And help us to share Jesus to our loved ones, to our friends, to our family, every day, every day. Share Jesus. Help us to disciple people every day, every day, every day. Help us, oh God. And then help us, help the church, help repentant churches. Help churches to become repentant churches, and help repentant churches to plant new repentant churches. Multiply repentant churches all over the world. And then, Lord, cast out mga dictatorships all over the world, especially China and Russia, we pray. Dismantle the Xi Jinping dictatorship. And we pray na ma-born again din si Xi Jinping. Dismantle the government of Vladimir Putin. We pray na ma-born again din si Vladimir Putin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Set the Chinese people free. Set the Russian people free. Set everybody free sa Middle East, sa South Asia, Southeast Asia, all over the Middle East, all over Africa, all over Latin America, all over the world, dito sa Amerika din. Lord God Almighty, let there be a great awakening all over the world. A great awakening in Jesus. A great awakening in the gospel. A great awakening by the grace and power of the Holy Spirit all over the world, in every nation. In every nation. Panginoon, salamat po na maraming. God, we just ask these things. Nothing is impossible with you. Nothing is too difficult for you. Salamat po na maraming, Panginoon. Hallelujah. We praise you. We worship you. We magnify your name. We glorify your name. Protect all of us. Cover all of us with the blood of Jesus. Protect us from evil spirits and protect us from evil people. Keep us pure and holy. We are your temple. Keep us free and holy. And help us to repent from sin. Help us to repent from vices. Ako, Lord, palayain niyo po ako sa substance use disorder. At saka sa generalized anxiety, depression, palayain niyo po ako, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Break strongholds in us, around us, all over the countries, the nations. Hallelujah. Freedom for all. Healing for all. Renewal for all. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay, mga kapatid. Bye-bye. I love you all. Sa muli.